Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. My name is Belle Miranda. And for this episode, let's talk about ano ang gagawin mo o magiging reaksyon mo kapag hindi ka napagbigyan ng taong linapitan mo para humingi ng tulong. A. Magagalit ka. B. Isusumpa mo siya. C. Magkikimkim ka ng sama ng loob. D. Imamarites mo siya. Or E. Magpapasalamat ka pa sa taong yon at magpapasalamat ka sa Diyos. Comment down your answer. O diba? Anyway, masyado tayong seryoso. Okay, I am excited again to share another testimony with you. And marami po ang makaka-relate dito sa aking isi-share. So ayan, alam niyo po no, now let me begin my testimony. Alam niyo po, isa sa minsan mahirap na sitwasyon sa tao or minsan nahihirapan tayo mag-move on kapag nakakaranas tayo ng rejection. Lalo na kapag may tao na linapitan tayo, pagkatapos ang sagot sa atin ay no. Lalo na pag sa lowest point ng ating buhay, pinagsaraduhan tayo ng pinto. Ayan. So, dyan sa mga, the reason why I encourage you to comment, comment dito sa video, ano yung naging reaction nyo or magiging reaction nyo pa lang kapag tinanggihan ka, na lumapit ka sa taong to, pagkatapos hindi ka man lang tinulungan. Now, anyway, okay, let me begin my testimony. Sa totoo lang po, in our business, in our lives, may couple po, ayan, mag-asawa, sa totoo lang. And I praise God for their lives and sobrang nagpapasalamat po kami sa kanila talaga. And probably this video, isa na ito sa way ko para pasalamatan din po no, si Kuya Raul and of course si Ate Han for being one of the instruments of the Lord for us. And silang dalawa po ay most of the time, madalas, sila ang ginagamit ng Diyos at talagang naging instrumento ng Diyos para, para sa time na walang-wala din kami, ay lagi namin sila nalalapitan. Now, this couple ay, as I've said, dumarating po sa business po namin na minsan, yes, we have pang-capital, pero pag overflowing ang mga projects, and of course, hindi na iwasan na mangangailangan kami. And of course, at kung ano meron kami minsan, kulang siya para i-finance sa mga dagdag na project namin. Kasi syempre sa business, pinapaikot din natin ang capital natin. Umiikot po dyan ang pera. So, hindi mo naman pwede tanggihan project na alangan tatanggihan mo dahil kulang yung fund mo. But of course, this couple ay lagi sila ginagamit sa amin ng Panginoon. And we praise God for that. And lagi naman talaga gumagamit si Lord ng tao para sa atin. So, let God use the people for us. But anyway, madalas po napapahiram kami ng pera. Sila lagi, whenever na talagang kailangan namin ng additional, lalapit kami. Lagi kami napagbibigyan. Every time na lalapit kami sa kanila. But, dumating sa time po na isang araw, lumapit kami sa kanila. Anyway, nagbabayad po kami Lumapit kami sa kanila and of course, si Ate Han, isang araw sinabihan kami na sa ngayon, baka hindi kami makapagpahiram. Kasi anyway, for may mga reason, pero during that time, ay nangangailangan talaga kami at malaki yung pangangailangan namin or else we might miss isa sa project namin. So, sa madaling salita po, it was a no answer. Rejection, hindi kami napagbigyan for the first time po dahil nga po may valid reason naman sila. And whatever the reason, okay lang naman na hindi mapagbigyan. Okay, question. Lumapit kami at ang sagot ay no. Ano ba ang naging reaction namin? Ano ba ang naging response namin? At nung time na yon, kailangan namin ng pera. Mangungutang kami, hindi kami pinautang sa madaling salita. Sumama ba ang loob namin? Nagmaktol ba kami? Sinumpa ba namin sila? Minarites ba namin sila? Nagkimkim ba kami ng sama ng loob? Well, I want you to know
praise God. Alam niyo po kung ano? Glory to God, because ang naging reaction namin ay hindi ganon. Why? Sa totoo lang po, sa lahat ng nanunood, nakakahiya naman sa amin. Sasama pa ba ang loob namin sa mag-asawang ito na many times nagpagamit sa Diyos para matulungan kami, na many times binigyan kami ng favor, pero isang beses lang kami sinabihan na hindi sa ngayon, hindi pwede, sasama pa ba? You know what was our response? We were so still grateful to that couple. In fact, kulang ang salitang salamat lang. Kasi totoo naman, sobrang ginamit sila sa amin ng Diyos. Sa madaling salita, despite sa isang beses na hindi kami napagbigyan, ang puso namin po ay puno pa rin ng pasasalamat. Puno pa rin ng thanksgiving sa kanila. Thanksgiving kay Lord, of course, kasi ginamit sila. Why? Ladies and gentlemen, my friends, sobrang nakakahiya kung once upon a time sa buhay natin, may mga taong paulit-ulit na ginamit ng Diyos para sa atin, para pagpalain tayo at naging instrumento sila, at isang beses lang hindi tayo napagbigyan, aba, nagkimkim na tayo ng sama ng loob. Kapatid, nakakahiya. Now, this is the reality. There are some people, at nangyayari po ito, na maraming beses na tulungan ng ibang tao, ng kapamilya, ng hindi kapamilya, pero sa isang beses lang na hindi napagbigyan, sumama na ang loob. Question, tama po ba yan o mali? Pwede po ninyo i-assess. At ang nakakalungkot po dyan, my friends, sa dami ng pabor na naibigay sa atin, ang iba ay nagkakaroon ng amnesia. Isang beses lang natanggihan. Isang beses lang ang sagot ay no. Lahat ng magagandang nagawa ng taong yon na isang beses nagsabing no ay nabura sa alaala as if ang sama-sama ng taong yon. Kapatid, I want you to know, if you are this kind of person na hindi makaalala sa mga pabor, sa mga magagandang bagay na ginawa ng kapwa natin sa atin, at hanggang ngayon masama ang loob mo dahil hindi ka napagbigyan, I want you to know that that is not a good feeling na dadalhin. And I want you to know na hindi siya makakapag-bless sa atin. I want you to know also, sa madaling salita po, delikado. Why? Nangangahulugan lang siya na ungrateful tayo. Yes. Yung mga taong hindi lang napagbigyan, sumama na ang loob, isang beses lang at nakalimot. Alam niyo po ang nakakalungkot? Probably, you have an ungrateful heart. And it's dangerous. Why? Ang mga taong hindi marunong magpasalamat, hindi yan marunong mag-appreciate. Okay, question. What to do? Ano nga ba talaga ang dapat na reaction kapag hindi tayo napagbigyan? Number 1, we must have still a grateful heart. Dapat ay panatilihin natin ang pagkakaroon ng grateful heart. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kahit na hindi tayo napagbigyan, dapat panatilihin pa rin po natin ang pusong mapagpasalamat. In all circumstances, give thanks to the Lord. Hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos, but one thing is certain, He is our Creator, and surely He will provide. Number 2, hold on to God's Word. In Philippians chapter 4, verse 19,
And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Okay, question. Sino ang magsusupply? Ang Diyos, hindi ang tao. Ang tao ay instrumento lamang. Number 4, remember who is the source. The source is God, not man. Sometimes we are forgetting na, hey, dapat dumepende tayo sa Diyos, hindi sa tao. Friends, do not forget that every good and perfect gift is from above. When people close their doors to you, do not hold grudge against them. Instead, give thanks in all circumstances. In Matthew chapter 6 verse 6, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Who will reward us? God is the rewarder. God is the rewarder of those who diligently, those who sincerely seek Him. Thank you and God bless.